So, good news, mga ate at kuya, mukhang makakalaya na ASAP si PRRD. Nakita ko po kasi yung post ng ni Kuya Jay Sonza at even ng media ng Pilipinas, ano po, na nag-apply ng temporary release ang legal team or legal counsel ni dating Pangulong Duterte. And I think that's Attorney Kaufman, right? Yung foreigner. Pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, ito ay recommendation ni na Spokes Harry Roque at ni Miss Maharlika. Kaya yung mga pumupula sa kanila na wala namang ambag sa dahig, baka bumalik sa inyo yung pagiging matabil ng inyong bibig, 'di ba? Na masyado kayo mapangmata at mapanlait. Abogado si Spokes Harry Roque na very well articulate sa international law, and I think ni-recommend nga niya itong interim release or temporary release kay PRRD. Nabanggit ko rin 'to sa mga nakaraang live natin na kung meron mang mga bansa na member ng Rome Statute, I think there are 120 plus. Parang may nag-send nga niyan sa akin or nag-comment sa aking post po sa social media, particularly sa Facebook. Hanapin ko yun, ito. Shoutout po sa nag-comment nito, no? Kasi nakalagay dito, ang Rome Statute ay ang founding treaty ng International Criminal Court. At mayroong 124 na mga bansa na nagpatibay nito bilang mga miyembro. Kasama dito ang Pilipinas, pero nag-quit na yata ang bansa natin. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga bansang miyembro: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, Nigeria, Philippines, Poland. Kaya kung kayo tatanungin ko mga kababayan, saan nyo gustong pansamantalang manirahan si PRRD? Maybe yung malapit-lapit sa Pilipinas katulad ng bansang Hapon, hindi ba? I think part sila ng Rome, binanggit nga dito. So 123 countries ito mga kababayan. 33 sa mga bansang ito ay African states. Ang Africa po ay binubuo ng 45 kung hindi ako nagkakamali. Yung buong continent of Africa, including Egypt, napagkakamalan kasi ang Egypt na Middle East or Asia pa, pero Africa na po ang Egypt. Alright? Even yung Morocco. Morocco pala is not part of Europe but part of Africa. No, ang mga kilala lang kasi natin yung mga Nigeria, ganun ano. Yeah, yung talagang mga mukhang hirap na bansa, lalo yung mga kasi nandiyan nga yung Sahara Desert. So, yeah, yung mga tipong uhaw na uhaw sa tubig, yung parang mga maiitim talaga, yun lang yung pagkakaalam natin. Anyway, yung mga sinaunang Ehipto, right? Or Egyptians ay mga ano naman po talaga, mga people of color, no, or dark-skinned people. So 33 African states, napakarami pala. 19 are Asia Pacific states. Wow. 19 sa Asia, no? Sa Europe naman po ay 20 at 28 po sa Latin American and Caribbean states. Oh. Tapos 25 daw galing sa Western European at sa iba pang states. Oh, may mga hindi pa rin na-ratify mga kababayan. May mga nag-withdraw na po, 2, Burundi and the Philippines. Gustuhin man natin na sa Pilipinas na si PRRD pansamantalang magtitigil habang hindi pa natatapos yung kaso or yung hearing, nag-withdraw na po tayo, 'di ba? So sa article nga po ng Philippine Star, former President Rodrigo Duterte seeks interim release from detention to an undisclosed country. Hindi binanggit kung alin sa 120 plus, 125. Okay, 125 nga. 124 or 125. Lagpas 100 mga countries yan mga kababayan, hindi mo na dinisclose sa public kung saan siya pansamantalang titigil. Maybe sa Belgium, sabi nga ng iba malapit ang Belgium sa the Netherlands. Kaya lang, makakaramdam pa rin ng homesickness si PRRD. Maybe in a country na hindi masyadong malamig, maybe sa bansa na mas malapit sa Pilipinas, pwede, no? Ayan. So, alamin na lang natin. Let's do our initiative, mga kababayan, na i-search or i-research yung mga mahigit 100 bansa na yon na miyembro ng Rome Statute na sila yung bumuo ng ICC. Pero syempre,
gustuhin man natin doon sa mga bansang yun si PRD muna pansamantalang titigil since hindi pa siya puwedeng umuwi ng Pilipinas at hindi na nga po tayo parte ng Rome Statute, may nag-volunteer yatang bansa na kukupkup kay PRRD. Kaya hindi ma-disclose muna kung anong bansa ito. Siyempre merong magvo-volunteer. Sabi ng iba dapat Russia daw. Ang pagkakaalam ko ang Russia hindi part po ng ICC, lalo na ang China. Hindi sila part. So, paki-correct na lang ako mga kababayan kung mali yung aking pagkakaalam na ang Russia at China, which kaibigan-kaibigan ni PRRD, even the US, ay hindi na po part ng Rome Statute. In a filing dated kahapon, his lawyer Nicholas Kaufman said the government of an undisclosed country, ang gobyerno ng bansang hindi nila ma-reveal, has expressed its willingness to receive Duterte onto its territory. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong at shoutout po sa mga Pilipinong nandyan kung sino man po kayo at kung anong bansa. Thank you so much, Domo arigato gozaimasu, kapun ka. Shukran. Kapwa na ka. Sawadi. Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. Accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts. So hindi naman siguro ipapahiya ni Tatay Digong ang kukup-kup sa kanyang bansa, no? Na baka, di ba, tumakas pa siya mula doon or something. And the hospitality afforded him by violating the terms of his release. The undisclosed country is a state party o miyembro ng Rome Statute, the treaty that established or bumuo ng International Criminal Court. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes. Ganon? Alam nga naman, should his request for interim release be granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crimes, referring to the Philippines. So hindi talaga pwede ang Pilipinas kahit na hindi pa tayo tumitiwalag. Sa ibang bansa talaga muna pansamantalang titigil si dating Pangulong Duterte. Kaufman also claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. Hindi kumontra ang ISWI sa request. So mag-grant ito ASAP, hopefully mamaya. Agad-agad or next week, right? Malay natin. So agad-agad po ito. Of Duterte provided that certain terms and conditions are met. May mga kondisyones pa, baka mamaya masabotahe pa ito ha. He does not pose an objective risk of flight, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude, Diyos ko po naman, hindi naman talaga siya dapat inaaresto pa mga kababayan eh. Right? So, bakit pinakidnap agad-agad? Ang pagkakaalam po ni VP Sara at binanggit niya na yan, even ni Dean Chase na isang lawyer sa California, kung saan nangyari yung krimen, ay gusto ni babaeng ahas na mapagtakpan yung krimen na kinasasangkutan niya sa anemika doon sa na-overdose, I think sa pulveron or white powdery substance. Kasi hindi pa tapos yung police report, aantayin pa natin, 3 buwan na po ang nakakalipas. No, ongoing pa yung investigasyon at mukhang tinatrabaho ni babaeng ahas na huwag siyang madawit. Siyempre maraming salapi, marami na nakamkam ang mga magna, right? So, gagamitin ang Diyos ko po, yung Ilgaten pa lang na nabawi, limpak-limpak na. Plus may mga nakamkam pa, kung ano-ano pang. I hope yung mga assets nila ma-freeze. Right? Ay nako, sa US mapi-freeze talaga kung doon man sila nagtambak ng Miss Maharlika, alam mo nang gagawin. Kasi lahat ng umaapi kay Miss Maharlika ay isa-sanction ng US. So hindi makakatungtong ng anemika at baka eventually i-freeze yung kanilang mga ill-gotten kinemilatik, right? The ICC pretrial chamber will rule on the request, or Chamber 1 will rule on the request after the filing of observations from parties, including the prosecution and the victims. Duterte is detained at the ICC. So, yeah, inverted pyramid na ito. Kung journalism 101, shout out sa familiar sa journalism. So, that's inverted 101.
inverted pyramid type of article, mga kababayan. So even po si Attorney Jason, attorney ba siya? Si Kuya Jason Za, isang media practitioner pero retired na, ay nagsabi nga na, I did not tell you that, did I not tell you that something big, Pokemon, that something big is happening very soon. Naganap na, lalaya na, sabi ni Kuya Jay. Lalaya na ASAP. Ipagdasal natin mga kababayan na wala nang humadlang at sana sa paglabas ni PRRD ay resback niya, walang masamang rumesback. Okay mga kababayan? Unlawful, unfair ang ginawa kay PRRD. Binigla siya ng pagpapakulong, dapat may managot. Mangga, ikaw naman ay mukhang nangangako na dapat may managot, hindi mo nga lang matukoy-tukoy ang kapatid mo, mamaya pag-usapan natin, hostage pala ni VP Sara si Mangga. Hawak sa lieg ni VP Sara si Mangga, sorry. Wala kang choice ining, ha? Tigil-tigilan mo yung pagtatakip sa kapatid mo. Siya pa rin ang mapuputukan kahit si babaeng ahas ang nagpakulong sa tatay namin. Safe ngayon ang kapatid mo, Mangga, correct. Hindi pwedeng kasuhan si Ngiwi sa ginawa niya kay PRRD. Pero yung mga inutusan, yung 5, right? Si Diwata, si Marble, if you know what I mean, right? Si Marble na parang bading-bading ng alam niyo na. Tapos yung magpinsan, 'di ba? Si Bonjing at saka yung yung may girlfriend na taga-media na retokada masyado much. Crush din daw ni babaeng ahas yung isa pang pinsan ni Bonjing, right? At saka sino pa? Yung ang apelyido niya ay Tunog-Tunog Kinilaw. Yung 5 yon, 5 stooges na binuking ni Mangga, nakasama sa planning kung paano kinidnap si PRRD, dapat managot. And ano sa tingin niyo mga kababayan, dapat din bang managot ang babaeng ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.